Pinky Jen. Kumusta po kayo guys? Welcome po sa aking first vlog dito po sa YouTube channel. So guys, ako po ay isang OFW dito po sa Qatar. 8 years na po ako naninirahan dito and kasama ko po dito yung husband ko. So, ngayon po, sa first vlog ko ay mag-answer lang ako ng mga basic question po na usually tinatanong ng mga friends ko na papunta po dito sa Qatar. So, first question, safe ba ang Qatar since ang Qatar po ay Middle East country? So, yes po, safe na safe po kayo dito sa Qatar. Actually, kahit na gabi naglalakad kami dito sa Qatar, parang feel safe ka talaga maglakad dito kasi wala masyadong maraming nakatambay. Wala talagang nakatambay sa labas. Lalo na pag summer, syempre mamamatay dun sila sa labas. Kasi sobrang init dito, guys. Oo. Masyadong mainit dito sa Qatar. So, yun. Safe po dito talaga. Kasi dati ang mindset natin pag nasa Middle East ay nakakatakot, baka mapahamak, ganon. Pero hindi ko lang alam sa mga OFW natin na sa bahay. Pero ako, since ako nagtatrabaho po ako dito sa food factory, sa food industry. So, after duty namin, so free na po kami. May libre po kami accommodation. Usually ho dito sa Qatar, libre po ang accommodation. Tapos, ang masahod dito ay nag-range sa 1,500 to 2,000 pag starting ka po. Nasa 25,000 yan sa Pinas. Oo, yun ang starting dito. So, next question, kung magkano ba, ayun, sinagot ko na, magkano ba ang range ng sahod? So, yun nga, nasa 25,000 po dito, pero libre na po lahat, bahay, transportation, kuryente, tubig. So, yung sahod mo ay plain mo na yun makukuha. Okay, so, yun ang kagandahan din dito sa Middle East. Tsaka every room dito ay may aircon kasi nga dahil sa klima dito. Oo. So next question, ano po ba yung climate dito? So dito, pag summer, mag-start yung summer mga April, hanggang March, ayan, hindi pa siya masyadong mainit. Yung init lang niya ay parang same lang sa Pinas. Pero pagdating ng mga July, August, naku Lord, sobrang init na talaga dito guys. So, parang masasanay ka lang din kung magtagal ka dito. So, pero sobrang init talaga. Kaso, hindi ka naman ma-worry. Kasi, pagdating sa accommodation mo, aircon. Tapos, pag sundo ng bus sa'yo, ayan, may libre man tayong bus or van, aircon din. Pagdating mo naman sa trabaho, aircon din doon. So, hindi ka ma-worry dito sa climate kasi you are safe. So, yun lang maganda din dito, guys. And then next question, usually na ano ko dito is, mahal ba yung bilihin dito? Actually, kung i-convert mo sa Pinas, mas mahal yung bilihin dito. Lalo na sa pagkain, mahal po. Tsaka, marami ding bawal sa pagkain dito. Tulad ng, since Muslim country to, bawal po ang pork. Yun. In public, bawal po siya talaga. Tapos, pero meron silang exemption yata pag sa mga yung matataas na sahod, may license sila, pwede silang magbili ng mga pork. Tsaka, yung alcohol po, bawal din po dito. Especially pag Ramadan, bawal po tayong kumain sa labas. Pwede kumain tayo sa loob lang. Respeto na lang din po sa mga nagfa-fasting kasi ito isang Muslim country, so sirado po sila lahat din, wala din kayong makainan sa labas during Ramadan time. So yun po. So yun nga. If you have other question po dito sa Buhay Qatar, kung ikaw ay papunta dito sa Qatar, feel free lang po mag-comment down below at subukan kong sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Based po ito sa experience ko dito sa Qatar at
based na din po sa experience ng mga kaibigan ko at saka yung asawa ko. By the way guys, kasama ko po yung asawa ko dito. Dito din siya nag-work. So, swerte na namin kasi magkasama po kami. So, ayun lang guys. Thank you for watching my vlog and see ya. See you next time. May question pa ba tayong iba? Meron pa. Okay, another question. Ito pa. So, dito po, ang question naman niya is, dito kami nag-meet, sa mister ko naman, dito po kami nag-meet sa Qatar. Dito din po kami kinasal. So, magbibigay ako ng another vlog para sa mga gustong magpakasal dito sa Qatar, okay? So, yun guys. So, another question po is, kumusta yung mga employer dito? Well, ang employer dito sa Qatar is iba-iba. Pero, hindi ka naman pabayaan ng employer dito. Actually, hindi ko din masabi na mababait yung mga employer kasi iba ugali ng mga Arabic person. Medyo matatapang po sila guys. Especially pag ikaw ay nasa customer service. Naku, mahabang pasensya ang kailangan mo pag nasa customer service ka kasi iba yung ugali ng mga Arabics. Hindi sila pasensyoso, tsaka matatapang ho sila. Kaya ikaw din na nasa customer service, dapat habaan mo yung pasensya mo. Nasabi ko to guys kasi ako dating cashier. 5 years ako nag-cashier dito. So alam ko yung experience ng mga cashier dyan, yung mga customer service na nag-i-entertain ng mga customer po, lalo na sa mga fast food chain, sa food chain, sa lahat po ng pagkainan. Alam ko yung feeling. Dapat habaan lang ang pasensya. Yun lang guys ang masasabi ko dyan. So, may isa pang question. So, ano naman ang about sa religion? Meron ba ang Christian dito na simbahan? Opo, may simbahan po ditong Christian. Isang simbahan po siya guys. Pag magsakay, ang modes of transportation dito is Uber. Kung wala ka sasakyan, Uber yung sasakyan natin. Tapos sabihin mo lang ay sa Christian na lugar, simbahan, alam na yun ng mga taga-Uber kung saan banda. Yung sa Rosary, Christian na church. So, yun kasi nag-iisa lang yun siya dito. Tsaka nandun na lahat. Born again, lahat ng mga Christian, di ba iba-iba yung Christian? Meron din doon El Shaddai, Catholic, yan, Iglesia ni Cristo, meron din doon. So, yan guys. Ano pang question nyo? Kaya guys, kahit Muslim country yung Qatar, hindi naman tayo forbid na magsamba sa ating God. Kasi si Basla Muslim, so tayong mga Christian, we are also allowed na magsimba sa church po natin. So, next question tayo guys. So, paano po yung contract nito? Yung contract namin dito guys, usually ho sa mga nandito sa Qatar, 2 years contract po kami. Sa 2 years contract na po na yun, meron kaming free na airline ticket back and forth pag gusto pa namin mag-renew ng contract. Dito hindi ka mamumblema kung mawalan ka ng trabaho, ganon. Kasi dito guys, hanggang sa magsawa ka magtrabaho ka talaga. Nire-renew ka, parang open contract sila dito. So, nasa side na yan kung gusto mo mag-resign, yan, uwi sa Pinas, ganon, kung marami ka ng ipon, yun, pwede ka na magano. So, every 2 years, yan, meron tayong free ticket. Tapos, pag gusto mo bumalik dito, another 2 years na naman contract, ganun siya guys. So, tapos, about sa salary naman, depende yun sa company. Kung i-increasean ka after 2 years mong contract, depende sa usapan niyo po sa company na yun, sa employer niyo. Oo.
So, ayun. Yun lang guys. So, kung may katungan pa kayo, comment na lang po down below. And thank you for watching for my first time vlog. Salamat po sa inyong papanonood, and I will be sharing more about my OFW life dito sa Qatar. Kung may mga question pa kayo, i-comment na lang po down below. Salamat po sa inyong panonood. God bless! Bye-bye!